Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang aming balita kung saan namin tinatanong ang mga tao tungkol sa aming napiling paksa, which is climate change. Magtatanong kami ng mga 5 tao at malalaman natin ang kanilang mahuhusay na opinion or insight sa climate change. Tara na at ating panoorin. So, anong pangalan niyo? Paano po nakaka-apekto ang pagbabago ng klima sa taon na nila sa Pilipinas? Siyempre, nagpabago-bago panahon, maraming nagkakasakit. Kasi di ba, pagka-climate change, ang gulo dyan is pag-init ng panahon. Di ba? So, sa sobrang init, maraming nakaka-apektuhan, nakakasakit. Mga nagkakaroon ng nakakatuhan, nakakasakit. Mga nagkakaroon ng heat stroke, heat cramps, yung mga ganyan. Ano, kasi hindi lang sa tao, Ano po ang maaaring gawin ng bawat isa para mapabuti ang kalagayan ng kapaligiran at kalusugan sa bansa? Siyempre, unang-una na yan, yung disiplina natin. Kailangan pollution, water and air pollution. So, kailangan ito tayo ng disiplina dyan. Ito yung mga bagay na pwede natin iwasan para hindi tayo magkaroon ng water and air pollution. Land, kasama na rin ang tayo mga pagkakabawas na rin. So, saan? Dapat tayo sa air and water. Ano po ang magiging handa ang mga tao sa dulot ng pagbabago ng klima, tulad sa bagyo at pagbaha? Siyempre, pagiging handa nila, paano sila magkakita. Yun, siyempre, pag alam na darating ang bagyo, siyempre kung ano yung mga pwede natin kasi, lalo na yung mga pagkain, siyempre tayo ng pagkain siya. Siyempre, meron din naman mga ano kasi na kalamidad na natural kasi, na biglaan. So, hindi natin ganun paano ang preparation dyan. Pag-prepare natin, hindi agad-agad. Kasi yung mga natural calamity ang isang biglaan. So, kung sakaling bagyo, mga bagyo, mga ganyan, so, dapat prepare na tayo. Para lang natin At ano po ang maaaring gawin ng mga individual at pamilya upang magkaroon ng emergency preparedness plan sa harap ng potential na pangalan dulot ng pagbabago ng klima, tulad ng mga bagyo at pagbabago? Yun naman, gaya ng sinabi ko kanina, diba, kailangan yung, pwede rin yung ano yung mga, sa mga emergency preparedness, pwede sa mga training, pag-attend nila, diba, yung pag-attend ng mga seminar about sa disaster preparedness, diba, yung mga ganun, pwede yan, kasi meron naman mga nagsiseminar about yan. Kaya syempre yung mga actual na ginagawa kung paano sa emergency, diba? Actual of emergency. So pwede yun pag-aralan, pwede yun. So tuloy mainto ang panahon ngayon. Ano po ang masasabi ko po sa inyong na panahon? At ano po ang mga paraan na maaaring gawin ng bawat isang upang makatulong sa pagtubos sa pagtubos? Yun, yung ano, sa sobrang init, pwede naman natin pwede naman sa pag-inom lagi ng tubig, diba? Yan, pwede yan. Tapos yung sa tayo sa mga cold places, pwede natin puntahan para makaiwas tayo sa sobrang init. At paano po maaaring mag-ambag ang pautahanan sa pagtitipid ng enerhiya upang makatulong sa pagbawas ng pagsinit ng klima? Kasi siyempre, gagay na sa energy. Kasi sa sobrang init, magamit talaga tayo ng energy, lalo na pag ma-electric pa, diba? Isa nag-aircon. So parang sa tingin ko, hindi ganun tayo makakapagpili. Diba? Kasi siyempre sa sobrang init, talagang gagamit tayo ng init. Kaya nga siguro, para mas makatipid tayo,
tayo sa pag-isip ng mga kasanilin. Siyempre, mga kumbate, dapat tayo sa mga pag-isip okay, sa mga kasama sa bahay, mag-iyak. Ngayong hapon po, ako po si Landon James de la Cruz. At nandito po kami sa Ayayang Mall Circuit. At nandito po kami sa Landmark para interview pa namin. Is ano pong pangalan? Okay, ito po ang tanong para sa first off, paano po nakaka-apekto ang pagbabago ng klima sa mga tao nila sa Pilipinas? Kasi sa nakikita ko, ano yung mga tao ngayon, parang yung init ng panahon ngayon, ano sa kanila, nagiging mainit din yung ulo nila. Mga nadadama yung sarili nila sa init. Tapos din na tapos din nila. At ano po ang maaaring gawin ng bawat isa para mapabuti ang kalagayan ng kapaligiran at konsumo sa bansa? Yung mga wala namang ginagawa sa kanila, para, syempre, para masaan. Para yung, parang natin, maali yung tao. Paano ba magiging handa ang mga tao sa dulot ng pagbabago ng klima, tulad ng mga bagyo at pagbabago? Dapat, alam nila yung mga dapat yung dapat manonood sila ng news or nababasa sila ng mga article kung ano yung dapat nila gawin. Para hindi sila ganong klima handa sila. At ano po ang maaaring gawin ng mga individual at pamilya upang magkaroon ng emergency preparedness plan sa harap ng potential na mga dulot ng pagbabago ng klima tulad ng mga bagyo at pagbabago? Dapat yung mga parents natin or parents nila, dapat nire-ready sila or binibigyan sila ng aral para pag bagyo or init, ano nila kung anong dapat nila. Total mainit po ang panahon ngayon. Ano po ang masasabi niyo sa init ng panahon ngayon? At ano po ang paraan na maaaring gawin ng bawat isa upang makatulong sa pag-iwas sa pag-init ng lupa? Dapat din sinabi ko na sila nilang pagtalim na lang sila ng mga puto or gumawa sila ng paraan kung paano nila may iwas. Last follow-up question. Paano po maaaring pambawatahanan sa pagtitipid ng energy upang makatulong sa pagbawas ng init sa pag-init? Katulad ko sinabi ko kanina, pagtalim na lang sila ng puto kung wala naman silang ginagawa. Kasi hindi yung magsisilbing natin, sa mga magtutok po, yung tutok sariwa yung kanila. Dito kasi sa Manila, ginagawa nila sa puno, pinupunto nila yung puno, which is mali naman yung ginagawa. So dapat, pag nagtutok sila ng puno, dapat nagkaan sila, gumawa sila ng parang para mapalitan yung puno natin. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Anong pangalan niyo po, sir? My name is Gil Del Mundo. Okay, so paano po ang pagbago ng klima sa mga taong ninirahan sa Pilipinas? Malaki, alam mo kung bakit? Kasi we are part of the agricultural country. So yung mga pananim natin dahil sa tagpuyo, sobrang naapektuhan. Kagaya ng padaya natin. Dahil sa drought, namamatay sila. And also, this is being brought about by the global warming. So, naapektuhan din ang kalusugan natin dahil sobrang init na isa dapat nakakapagtrabaho tayo ng maayos. Parang kailangan pa natin mag-ingat extra para sa kalusugan natin. Tapos follow-up question po. At ano po ang maaaring gawin ng bawat isa para mapabuti ang kalagayan ng kapaligiran sa kalusugan ng isang bansa? Siyempre, kailangan natin maging well-aware kung ano yung nangyayari. Like for example, ang nagpapas ng global warming kasi is yung modernization, pinapatay yung mga puno, yung ugat natin. So, dapat magtanim tayo ng mga puno, mga halaman para makatulong na maigsa lang kahit na kaunti yung sobrang init
na being brought to us by this global warming. Okay, so paano pa magiging handa ang mga tao sa pagdulot ng pagbabago ng klima tulad ng mga bagyo? Hindi natin kaya yan bilang mamamayan. Kailangan natin ng tulong ng gobyerno. It will all boil down to the upper government head, like the president, going all the way down to the barangay captain. So, dapat magkaroon sila ng contingency plan na just in case magbaha, meron tayong dapat sapat na relocation center para dun sa mga maapektuhan. Meron tayong enough food na to suffice them sa emergency cases para meron tayong maibigay na kagyat lunas man lang para dun sa mga maapektuhan. Tapos, follow-up question. At ano po ang maaari gawin ng mga individual at pamilya upang magkaroon ng emergency preparedness plan sa harap ng mga potensyal na panganib dulot ng pagbabago ng klima tulad ng mga bagyo at pagbaha? Yun nga, dapat kung tayo ay nakatira sa mga lugar na malapit sa sakuna, like for example yung sa mga malapit sa dagat or sa mga creek, di ba? Marami tayong kababayan na nakatira doon na pag tumaas ang ilog, biglang maapektuhan. Dapat pag nakikita nilang may warning na, umalis na kagad sila. Huwag na silang maging masyadong pasaway. Dapat pag sinabing umalis, lumikas na sila. At dapat kung maghanap na sila ng ibang titirahan. Total mainit po ngayon ang panahon ngayon. Ano po ang sabi nyo sa init ng panahon ngayon? At ano po ang paraan na maaaring gawin ng bawat isa upang makatulong sa pag-iwas sa pag-init ng mundo? Kasi it's being brought about again by the global warming. And global warming is being brought about by pollution, yung mga ini-emit na usok ng mga pabrika. Mostly, yan. Yung mga sa vehicles natin. So, paano natin siya makokontrol? Well, planting. Siguro, kasi masyadong wala na tayong kagubatan. So, in our own little backyard, kahit may isang puno man lang tayo, makakatulong na yun. And siguro medyo iwas-iwasan natin ang konti yung pagpuputol ng mga puno. We should recourse to other ways or mga semento na lang, mga ganon, di ba? Or plastics or other things. Basta we need to preserve our natural resources. Tapos, paano kung maaaring mag-ambag ang bawat tahanan sa pagtitipid ng enerhiya upang makatulong sa pagbawas ng pag-init ng mundo? Medyo mahirap yan kasi sa init ngayon, we are all dependent sa mga electric fan, so electric consuming siya. Maybe, as I've said, tree planting, tapos lagyan natin ng proper ventilation yung houses natin, including offices, para in one way or another, hindi tayo masyadong magde-depend sa electric fan and mga air conditioning. Parang ganun. It's all boiled down, going back to the basic. Tree planting for healthier air, and also strategy sa bahay kung paano natin malalagay ng proper ventilation yung ating surrounding para hindi tayo dependent sa mga electric or aircon or other things. Okay, so yan lang po yung tanong ko. Maraming pasalamat sa iyong oras. Anong pangalan niyo po? Kay Angie. Okay, so po, unang tanong po, paano po nakaka-apekto ang pagbabago ng klima sa mga taong nanininan sa Pilipinas? For example, yung bagyo. Ano ba? Oh, sige, yung heat index. Nakaka-apekto siya sa students, lalo na hindi sila nakakapasok since nagsususpend kasi ang taas ng heat index. Ano iyon? Ano? Ano ba yung isa niyang
maaaring gawin ng bawat isa para mapabuti ang kalagayan at kapaligiran at kalusugan sa bansa? Tanim ng puno. Ayun first. Sino? Tapos segregation. Kapote. Hindi magtanim ng puno din segregation. Alright, second question. Paano po magiging handa ang mga tao sa dulot ng pagbabago ng klima tulad sa mga bagyo at pagbaha? Ayun, yung sinabi niyo kanina na pag ano po ng mga puno. And syempre dapat alam din po natin kung paano tayo magtapon ng ating mga kalat sa tamang basurahan. Follow-up question, ano po ang maaaring gawin ng mga individual at pamilya upang magkaroon ng emergency preparedness plan sa harap ng mga potential na panganib dulot ng pagbabago ng klima tulad ng mga bagyo at pagbaha? Oh my God. Magiging ready po, pagpe-prepare po ng emergency kit just in case na magkaroon ng problema or yung climate change na maging prepared po tayo sa. Okay, so third question po, final question. Total mainit po ang panahon ngayon. Ano po ang masasabi niyo sa init ng panahon ngayon? At ano po ang paraan na maaaring gawin ng bawat isa upang makatulong sa pag-iwas sa pag-init ng mundo? Yung masasabi sa init ngayon, ang sakit niya sa ulo. Ano ba? Palagay natin ng aircon. Everywhere, anywhere. Hindi. Ano, para siguro yung isa rin yung yung pagtatanim ng puno since marami tayong puno dito sa Manila. Mas mababa yung case ng heat index. Tapos, follow-up question and total na final question. Paano po maaaring mag-ambag ang bawat tahanan sa pagtitipid ng enerhiya upang makatulong sa pagbawas ng pag-init ng mundo? Ano ba yung I'm so magagawa ng sorry. mga bahay para makapagtipid ng energy? Like yung solar, then yung mga sabay hindi, siguro yung pagbabawas ng paggamit ng aircon. Paano makakatulong sa mga yung mga household para makabawas ng energy sa di ba kasi yung sobrang init. Paano yung solar talaga. Maglagay ng solar, yun lang, then generator siguro. Sige, salamat po. Anong pangalan ninyo po? Anya. Ikaw. Kigin. Ikaw. Isabel. Sige po. Salamat po ha. Okay, so question number 1 po. Paano po nakaka-apekto ang pagbabago ng klima sa mga taong ninilan sa Pilipinas? Marami siyang epekto yung pagbabago ng klima dito sa bansa natin. Tulad dati, wala naman tayong food. Ngayon nakakaranas na tayo ng food. Tapos umaabot na ng dangerous level yung mga heat index yung bansa natin. Tapos, yun din, nakaka-apekto din siya sa agriculture system ng Pilipinas. Kasi kapag ganito sobrang init, pwede niya maapektuhan yung pagsasaka ng mga magsasaka dito sa Pilipinas. Tapos follow-up question po. At ano po ang maaaring gawin ng bawat isa para mapabuti ang kalagayan ng kapaligiran at kalusugan sa bansa? Siguro ang kailangan kasi nito, unang talaga start sa government. They need to have a structure or system ng bansa natin para makontrol natin yung ginagawa natin dito. Like, siguro they need to place laws, environmental laws na tulad ng pagbabawal sa pagpuputol ng mga puno because we need trees actually sa bansang to. Kailangan natin ng puno kasi sobrang init, puno lang naman ang makakasagot sa bansa, sa nararanasan natin. Pero dahil nga wala ring control yung tao sa pagpuputol ng puno. So, ayun yung ito na yung isa sa mga epekto na naranasan natin ngayon, yung sobrang init. Tapos, siguro yun din yung sa pagkocontrol sa
So, kung ano yung ginagawa natin sa environment din talaga. Like, siguro yun din sa dami din ng sasakyan, air pollution. So, dahil sa dami ng sasakyan dito sa Pilipinas, yun yung nakakatagdag ng air pollution dito sa bansa. Kaya kung mapapansin mo, mayroon nababalita sa bansa nung pandemic, nung nagkaroon ng lockdown ang Pilipinas, walang sasakyan sa labas. So, unti-unting naayos yung ozone layer. So, yun yung parang isang effect na makikita mo na tao din yung may problema sa kung ano nangyayari sa kanila. So, second question ko, paano po magiging handa ang mga tao sa dulot ng pagbabago ng klima tulad ng mga bagyo at pagbaha? Maging handa, I don't think wala naman, hindi tayo magiging handa eh. Kasi, it's a matter of adaptability ng tao. Tulad nun, ang Pilipinas marami ng bagyo na nararanasan. Nasanay na tayo eh, all throughout these times. Kaya parang normal lang sa atin na alam natin na magkaroon ng bagyo, magkaroon ng balha. Kasi we adapt. So, kung preparation ng pagiging handa, I think it matters. It matters sa adaptability, ability natin na maging handa doon. Kasi preparedness, it doesn't happen in a snap. It happens over time. Kasi habang nararanasan mo yun, you will know na, okay, dapat natin gawin next time. Yeah. Tapos, follow-up question, at ano po ang maaaring gawin ng mga individual at pamilya upang magkaroon ng emergency preparedness plan sa harap ng mga potensyal na panganib tulad ng pagbabago ng klima, tulad ng mga bagyo at pagbaha? Yung preparedness plan, like I said, it starts sa adaptability natin. So, once we adapt on the situation at alamin natin yung mga dapat natin gawin, moving forward sa kung anong dapat natin, ano yung mga kailangan natin para sa mga ganong situation, doon yung mag-uumpisa yung preparedness or pagiging prepared natin in situation. Kasi tulad dati, every magkakaroon ng bagyo dito sa Pilipinas, dati wala naman yung ina-advertise nila sa TV or sa radyo na kailangan ang buong pamilya magkaroon ng reserve water, flashlight, extra batteries, or dapat magkaroon din ng reserve food. Walang ganun yung dati. Nung bata ako, wala namang ganun inaano sa TV. Ngayon lang, but over time, nung lumalaki ako, andun na nag-a-advise na yung gobyerno, yung mga tao, yung nagkakaroon ng mga announcement na dapat meron kang parang typhoon kit. Every time mag-uumpisa yung typhoon season dito sa Pilipinas at in case na magkaroon ng malaking baha. So, doon natin nakikita na nag-a-adapt hindi lang yung each individual na tao, kundi yung government natin na dahil sa sobrang sanay na sila sa bagyo, yung laging dumarating dito sa Pilipinas at yung mga baha. So, alam na nila. Kasi, every environment changes dito, mayroong casualty. Laging either may namamatay, may na-hospital, or may nawawala ng bahay. Gano'n. So, kaya doon na nagkakaroon ng preparedness ng mga tao. Sasabihin nila, kapag summer naman, sobrang taas ang heat index, lahat ng tao dapat laging iinom ng tubig. Laging dapat may hawakan tubig or meron kang portable fan na dala para mapaypayan mo sa sarili mo. Pag typhoon season naman, kailangan may mga reserve water tayo, reserve food, extra batteries, flashlights. Tapos, in case na magkaroon ng baha, lahat ng pamilya dapat umakyat na sa matataas ng lugar, gano'n. So, ayun yung effect ng adaptability and overtime na nakakasanayan sa situation.
At tapos na nga mag-interview ang ating correspondent na si Landon James de la Cruz. Habang pinapanood ko ang mga videos, tunay talaga na nakakamangha ang kanilang mga sagot. At nakakapanibago talaga sa feeling dahil ngayon lang namin nasubukan mag-interview ng iba't ibang tao. At ikaw, ang editor namin, Disain Cadrian Nacasio Mojado. Ano ang masasabi mo? Salamat, Jello Quinto. Parang namamanga ako sa inyong sinabi. At ang masasabi ko naman ay habang nag-e-edit ako, nagiging masaya ako dahil madami pa rin tao nag-aalaga sa ating mundo. Ikaw naman bahala dito, Landon James de la Cruz. At yan lang po ang aming balita ngayon. Ang leader po namin ay si Julian Mike Casalice. Ang editor po namin ay si Cadrian Mojado. Ang scriptwriter po namin ay si Jello Quinto. At ang videographer po namin ay si Cameron Wilson. At ako po si Landon James de la Cruz, taga-ulat or correspondent ng balitang yon. Maraming salamat po.